Po, mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is December 24, 2025. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Industrial Avenue, Potrero, Malabon po yan. At dadalhin po natin sa may Castillo Public Market, sa may 3rd Street, Barangay Greece, Park East, Caloocan. Market ito, di ibig sabihin ma-traffic. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of private, may yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Straight at the first traffic light, then in 400 meters, turn right. Ikaw ba yung galak sa puso mo na kunyari, nag-go na, may iwan na? Di ba pa rin yung parang nagbigay sa'yo ng saya na sa araw na yun, sa oras na yun, yung ginagawa kong kabutihan sa kapwa? Oo, kaya niya o hindi, o bigay niya sa iba. Ang hirap minsan sabihin na bawal magbigay ng limos kung nakapagbibigay sa'yo naman sa isa nagpapalimos. Kaya lang, minsan nga ay sa pangkalahatan na yung panganib nga, dahil nga balik siya na ng balik, dahil may nagbibigay, di ba? Pero, so kami nananamantala. Kung na natin tayo may ma-aksidente, at yung pa, yung sa sindikatong tinatawag, eh parang nagpapaloko lang. Eh tsaka diba, don't give them fish, teach them how to fish. Tuluan natin sila, paano talaga mabuhay sa sarili. Kasi minsan makikita mo na, mas malaki pa katawan pa yun, mas magbata pa pa yun, kaya nilang maghanap ng anumang trabaho. Tsaka minsan lang, iba nagbibihis badyaw lang, hindi naman badyaw. Hindi pala totoo. Yun nga yung isa pa, kalungkot na ganun. Pero hindi, sabi na nasa 100,000 na daw higit ang kanilang nailigtas na mga tao sa kalsada. Pero ang problema, yung iba bumabalik. Ito, shout out sa ating DCW Text Connect 0917-594-5941. Mga bumabati rito. Sabi nito, Ano to, good morning for 7802. Good morning Yes. po. Tama po kayo. Jesus is the reason for the season. At siya ang may birthday, kaya i-offer natin ito para sa kanya. Simple, blessed, Merry Christmas po sa ating. Uy, nasagot nyo na ba yung mga 5 pagpapasalamat nyo ngayong taon? Meron ba sa mga sa FB? Ako muna, dapat simulan natin. Sige. Ako ang una kong pagpapasalamat, yung buhay. Everyday gising ka na masigla. For 1 whole year. Diba? Pangalawa, kompleto ang pamilya. At masaya naman ang pagdaanan. Pangatlo, healthy. Healthy ang pamilya, nakakalakad, naman nakapag-usap kayo, sabay-sabay kayo sa hapagkainan. Yun yung mga pinapagpasalamat ko. Aking magulang ay nandyan pa, di ba, nasa senior level na. Sabi nga, di ba, ilang na, lalo na kung senior ka na. Pero everyday, Tama mo sa it's a sinihan. blessing. Sila, Oo, mag-shoot kami, Tuesday. Kaya sa Metro Manila Festival pa. Di ba? At meron tayong paraan. We're in the position to give. Kahit gano'n pa kako, tingin mo hindi naman sobra-sobra ang meron ka. Pero kahit pa paano niya kapag bigay tayo sa iba, sa maliliit na paraan. So yun sa akin, blessing yun. Blessed Christmas sa lahat. Kahapon nagulat ako eh. May isang namamalimos talagang inakit yung jeep. Oo. At nagbigay ng mga sobre. Ay oo, social na ngayon. Social na ngayon Di ba? na sobre. Grabe, natakot yung mga pasahero eh. Parang sobre, kailangan ba papel ang ibigay ko? Hindi pwedeng barya. Alas 9:50. Teka, kamusta natin ang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Parang maluwag yung nakita ko rito sa paligid ng GMA at DCWB. Pati na yung mga bus terminal. Si Christian Valero ng MMDA Metro Base nasa linya natin. Christian, good morning. Yes po, mga naman
Magandang umaga po, Idol Liga. Ma'am Lala, hindi ko sa ating mga tagapakinig. Pagpunta ko, yung paglipat ko from GMA 7 dito sa DCW, parang maluwag tong Timog area at pati yung EDSA. Ano pang batay mo Medyo dyan? medyo nagiging moderate traffic lamang po tayo at dito po sa may bahagi po ng pagbaba ng Santolan Flyover northbound ng EDSA sa may Bituason, going po dyan sa may EDSA Aurora sa mga sakayan natin. No, panorte po. Opo, at yun lamang po ang nakakaranas sa pag-traffic ngayong oras na ito sa kahabaan po ng EDSA northbound. Sa EDSA southbound, tama po kayo, higad, maaliwalas po ang ating pagbiyahe. At ganyan din po, medyo nagkakaroon na rin tayo ng moderate traffic dito lamang sa may tapat po ng EDSA Orense. At may ginagawa na po yung isang kalsada dyan or road patching dyan sa area. At sa baba naman po ng Katipunan, northbound and southbound, sa pares po niyan sa may C5, ay nakakaranas na rin tayo ng pagluwag. Pagamat nakaranas din tayo dito ng isang aksidente, dito sa may ilalim po ng Katipunan flyover dyan sa may Along Aurora, westbound, papunta po yan ng Anonas, dalawang motorsiklo po. At opo, injured po yung isang rider na patuloy na rin naman po na-assist na ating mga MC. Dadumpas. Nandun pa po sila, naitabi lang po sila. Ano, nagunahan sa green light. Hinihintay po natin yung official na investigation. Yes. Pero at least yung volume na, no, nabawasan na, no? Christian, sa Metro Manila, nag-uwian na eh. Opo. So, yun nga po inaabiso rin natin sa ating mga tagapakinig kung sila yung nagbabalak ng umuwi, ito na yung magandang oras para bumiyahe. Dahil maluwag po lahat ng mga entry points po ng ating mga toll gate sa mga oras na ito. Teka, kamusta yung magsisimula ni EDSA rehabilitation dito sa may area ng Ross Boulevard, Yung Pasay? mamayang gabi. Kamusta na yung nakikita mo dyan? Sa ngayon po, naka-full deployment din po tayo. Oo, Ngayon, nga eh. oo. Babantayan po talaga natin itong pagkukumpuna na gagawin sa EDSA. Pero paunti-unti at magiging mabilis din naman ho ito, no? Dahil nag-uwian na rin naman yung ibang mga kababayan natin. So, mas mapapadali yung paggawa. Okay. Opo. Oy, Salamat. Merry Christmas sa iyo, Christian. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat. Christian Valero, MMDA Metro Base. Oo. Eto, Oh. ano tayo agad? Pupustahin natin DCWB, Pantay, Biyahe. biyahe ng ating mga kababayan, sitwasyon sa PITX naman tayo. Nasa linya po natin si Jason Salvador, ang head po ng Government Relations and Corporate Affairs ng PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sir Jason, magandang umaga. Ninong Jason, magandang umaga sa iyo. Ninong yan, magandang Aba. Naku, Merry Christmas na lang mula sa Lucina. Kung nandito ka lang eh, mapamano ako sa iyo. Oo. Uy, kamusta dyan ngayon sa PITX? Marami pa ba bumabiyahe humahabol? Last minute, bago mag-bisperas. Nako, meron pa, pamlala, no? Meron pa mga humahabol kasi ito yung mga hindi siguro nagkaroon ng pagkakataong kahapon. Pasok As pa. of 9 a.m. Mamlala. Oo, Sir Igan, naka 51,000 na tayo. Expected natin, medyo madadagdagan pa ito hanggang mamayang early evening, no? Pero towards the end of the day, medyo mawawala na to. Siyempre, ayaw naman nila abutin ng bisperas ng Pasko sa lansangan. Pero kahapon, may balita ko lang, Ninong Igan, Manglala, no? Umabot tayo sa 231,000 pasahero. Napakadami. Oo. So, well, talaga naman, historically, pag December 23, ito lagi yung ano natin, no? Highest crossing, nga, no? So, well, expected na natin yun. Bagamat medyo na-spread out yung mga kababayan natin ngayon sa pagbiyahe kasi nga, medyo mahaba yung panahon na kanila Yes. pagbabakasyon. Dito tayo. Na-drop na natin sila. Nakalimutan ko palang mag-play. Ayun siya na po, tumatanda na rin. Ayan, di ba at habang papunta naman tayo dun sa ating area ng pick up ay nakapag-play naman tayo niya. Okay po, so yan, maraming salamat po, pasensya na ulit. Ano po? Meron pa tong parang ceiling lang per bata. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dito. Hindi ko kabisado eh. Yan, so maraming salamat ulit. God bless. Paalam po.